let's discuss optional standard deduction. So, ano daw po ba si optional standard deduction? When we talk about optional standard deduction, so these are kind of deductions in lieu of allowable itemized deduction. So, kung titignan natin, una, it is optional. So, meaning, may choice naman yung taxpayer. Kung pwede niya, may choice yung taxpayer kung i-avail niya yung ganitong klaseng pag-compute ng kanyang mga deductions. Tapos, sabi daw, standard. Ibig sabihin, naka-fix yan. So, hindi man fix yung amount, but rather fix yung percentage. In a sense na, yung deductions natin, 40% kunwari ng gross sales. Regardless na yon kung mas malaki ba talaga yung ating na-incur na expenses or mas mababa. Basta, yun na yung magiging standard deduction natin na i-deduct sa gross income para mag-arrive tayo sa taxable income. So, under optional standard deduction, ano ba yung kaibahan niya sa allowable itemized deduction? Pag kasi itemized deduction, of course, kailangan mo i-determine isa-isa lahat ng expenses na incur mo. And di ba ang rule natin, para maging deductible sila, kailangan sila ay substantiated. Meaning, meron talagang corresponding na supporting documents na mag-claim na talagang itong mga expenses na to ay na-incur mo at related sila sa business mo. Under optional standard deduction, hindi na natin kailangan gawin yon. Kasi nga, parang hindi na natin kailangan i-determine isa-isa lahat ng mga expenses natin. Ang gagawin na lang natin, may lang certain percentage na i-multiply sa ating sa kung anumang klaseng base. And then, yun na yung magiging deduction natin. So, inaalaw naman daw po yun. Hindi naman po limited lang sa itemized deduction yung pag-compute natin ng mga deductions or ng allowable deductions. Kaya lang, di daw po lahat ng taxpayers is pwedeng mag-avail ng optional standard deduction. So, sino-sino daw po ba yung mga sino-sino po ba yung mga taxpayers na hindi makakapag-claim ng optional standard deduction? So, una is yung mga non-resident alien engaged in trade or business. And then, yung mga pangalawa is yung mga taxpayers kung saan they are required. Taxpayers required to use itemized deduction. So, meron daw po kasi tayong mga taxpayers na dahil meron tayong mga taxpayers kung saan based sa may provisions ng tax code natin, wala silang pwedeng ibang choice o wala silang ibang option para makompute yung deductions nila, but yung itemized deduction lang. So, sino-sino po ba itong mga taxpayers na to kung saan nire-require sila na gumamit ng itemized deduction? That's why wala na silang option na mag-avail ng ibang way ng pag-compute ng deductions nila. So, una is yung mga exempt taxpayers kung saan wala silang income. So, of course, diba, sabi kasi natin, optional standard deduction, meron tayong certain percentage, which is fixed yun, and then i-multiply. Pwedeng sa gross sales, gross income, o kaya sa mga gross receipt or gross revenue. So, kung yung exempt taxpayer natin, wala namang income at all. Since sila exempt. Kaya sila na-exempt is dahil wala silang income na subject to regular tax. Dahil doon, walang pagmumultiplyan nung ating percentage. So, dahil doon, parang mangyayari, pa yung 40%, imumultiply mo lang sa 0, 0 lang din yung magiging ating deductions. That's why, nire-require sila na gumamit ng itemized deduction. So, sino daw po ba yung pangalawa pa? Yung mga taxpayers natin. Usually, this pertains to corporate taxpayers. Mostly, yung mga taxpayers natin na subject sa special or preferential rate. So, sino po ba yung mga example niyan?
yung ating mga proprietary educational institution, di ba? Sila ay special corporation kung saan yung tax rate nila is hindi yung regular na 25%. So, kapag pumasa sila sa test, then, makakapag-avail sila ng special rate na 10%. So, since special rate yung ginagamit nila, hindi rin daw po sila allowed na gumamit ng optional standard deduction. So, ang pwede lang po nilang gamitin to compute their deductions para mag-arrive sila sa taxable income is yung itemized deduction lang po. So, pagdating po sa optional standard deduction, kailangan daw po yung taxpayer na pwede makapag-claim ng OSD, kailangan at the start pa lang po nung first quarter of the taxable year is i-indicate niya na nagagamit siya ng, or ang i-claim niya is optional standard deduction. Tapos, for example, sa quarter 1, sinabi nung taxpayer, okay, ang i-avail ko is OSD. Pagdating daw po sa second quarter, hindi daw po pwedeng baguhin yon ni taxpayer. So, meaning, pagdating sa second quarter, still, optional standard deduction pa din ang dapat niyang gamitin. Pagdating ng third quarter, still, optional standard deduction pa din ang kailangan niyang gamitin. Hanggang sa dumating tayo sa fourth quarter. So, kailangan OSD pa din. Kung first quarter pa lang ng taxable year, ang inavail or kinlaim ng taxpayer is itemized deduction, then throughout the taxable year is itemized deduction lang ang pwede niyang gamitin. So, hindi daw po kasi ina-allow na pabago-bago yung taxpayer sa kung paano niya i-claim yung kanyang mga deductions or allowable deductions. So, hindi po pwede na first quarter, OSD, yung i-avail niya. Then, pagdating ng second quarter, sabi ni taxpayer, pangit pala yung OSD, parang medyo lugi ako Parang ang dami kong expenses na nai-incur, pero nangyayari, mas mababa lang yung na-deduct ko. Or mas mababang amount yung na-deduct ko. Sige, sa second quarter, ang i-avail ko naman is itemized deduction. Kasi nakikita ko, parang marami talaga akong expenses na ma-incur for the second quarter. Pwede daw po ba yun? Hindi. So, bawal daw po pabago-bago. The moment na at the start of the taxable year is nag-decide na si taxpayer na OSD yung kanyang gagamitin, then hanggang matapos po yung taxable year na yun lang ang pwede niyang gamitin. So, ma'am, pwede pa rin po ba palitan yon ni taxpayer? Yes. Basta sa susunod na taxable year na. So, meaning, let's say, for the taxable year of 2025, inavail ni taxpayer is optional standard deduction. Nung nangyari 2025, sabi niya, parang ayoko nang gamitin yung optional standard deduction. For year 2026, at the first quarter, diba, isi-signify niya ulit na ang gagamitin niya na is itemized deduction instead na OSD. So, sabi daw po, yung mga taxpayers na opted to claim OSD, di na sila required na mag-submit ng kanilang financial statement with their income tax return. So, punta na tayo sa pag-compute ng OSD. Sabi ko nga kanina, kaya nga po siya standard. Kasi, fix yan. Ito ni standard natin na parang ito ni magiging basis natin. So, ano daw po ba yung magiging basis natin to compute the optional standard deductions? So, 40% lang po. So, wag natin kakalimutan yung percent na yan. Again, kapag optional standard deduction, nakapix po yung 40%. Ang tanong dito, ano yung magiging base natin? Para saan natin i-multiply itong 40%? And dito na po magkakaiba si corporate at si individual taxpayer. Kasi pag daw po individual taxpayers, ang basis natin o yung magiging base natin kung saan natin i-multiply yung 40% will be based on the gross sales. Kung si individual is nagbebenta ng goods, gross revenue. Kung sakaling ang binibenta naman po ni individual is services. And then, at the same time, ang inavail niyang accounting system is accrual accounting or accrual basis of accounting.
pwede rin daw pong gross receipt. Kapag, again, ang binibenta ni taxpayer is yung kanyang service, and the same time, cash basis naman po yung accounting system na ginagamit niya. So, ano ba difference again ng accrual tsaka cash basis? O kapag cash basis, parang kaya nga po gross receipt eh. So, sa mata natin, o sa records natin, i-consider lang natin siya as sale or as revenue the moment na makolekta na natin lahat ng mga binil natin. On the other hand, kapag naman accrual, wala tayong pakialam kung nakolekta na ba natin or hindi pa yung mga binil natin sa clients natin. Ang malaga, as long as na-earn na natin yung pagbebenta natin ng or pag-offer natin ng service natin sa client, then we already recognize it as part of our sales or as part of our revenue. So, again, kapag po ang binibenta ni taxpayer is good, so yung 40%, imumultiply natin sa gross sales. Kapag naman po ang binibenta ni taxpayer is yung kanyang service, and then yung ginagamit niya is accrual basis of accounting, so yung 40%, imumultiply natin sa gross revenue. While kung sakaling cash basis naman po yung ginagamit ni taxpayer, after niyang i-offer o ibenta yung kanyang service sa clients niya, o gross receipt po, o sa gross receipt po natin imumultiply yung 40%. How about naman po yung corporation? So, sa corporation, gross income naman po yung magiging base natin. So, again, dyan po natin imumultiply si 40%. Bukod po sa basis or sa magiging parang base kung sa atin imumultiply yung 40%, ano pa po yung difference ng individual taxpayer tsaka po ng corporation taxpayer. Pag po individual, hindi po natin kinoconsider yung mga non-operating income. So, pag sa ating non-operating income, nagkaroon tayo ng income or gain. Pero, hindi naman kasi siya nag-arise through our operations. So, ano magayon ng example? Sabihin natin, nagbebenta tayo ng libro. So, ngayon, yung nakolekta ng pera mula sa customer natin, bigla natin in-invest sa time deposit. Kasi sabi natin, ayaw natin na natutulog lang yung pera natin. After nun, anong ginawa? Diba? Then, in-invest natin or binila natin or bumili tayo ng time deposit. Ano mangyayari doon? Mag-earn tayo ng interest. So, yung interest income doon sa investment natin from the purchase of or from purchasing of time deposits. Income yon. Pero yung income na yon, hindi naman yan nag-arise dahil nagbebenta tayo. That's why that income from investment will be considered as non-operating income. Ano pa magandang example na non-operating income? Let's say, nagbenta tayo ng property natin. Diba? Parang sabi natin, okay, sige, itong sasakyan, di man mapapakinabangan, benta na natin. Yun po, ngayon din, kumita ka, let's say, nagkaroon ka ng income mula sa pagbebenta mo ng sasakyan. Yung po bang pagbebenta mo ng sasakyan, related po ba yun sa operations mo? Hindi. Lalo na, diba, kung ang business ko is nagbebenta ko ng libro. Kung sakaling nagbenta ako ng sasakyan, hindi na siya considered na related sa mismong nature ng business ko. Kaya, pag ganun po, we consider it as non-operating income. Ma'am, bakit po natin kailangan malaman yung mga non-operating income? Sabi ko nga po kanina, kapag po non-operating income, hindi po natin siya sinasama. So, paano makompute yung mga gross sales, gross revenue, or gross receipt? Usually, of course, yung gross sales. And then, ina-add po natin yung mga other operating income natin. And then, pag na-compute na natin yung total sales or total income natin, yan yung imumultiply natin sa 40%. So again, kapag individual, yung gross sales lang po, plus yung mga other operating revenue, income,
or receipts natin, dinadagdag din po natin siya. So, kailangan i-add muna natin bago natin siya i-multiply sa 40%. Paano naman daw po kapag corporation? So, dito po, since gross income yung basis natin, of course, kailangan nating i-deduct muna yung cost of service o yung ating cost of sales. So, unlike dito, since naka-gross sales tayo, gross revenue, gross receipt, di natin kailangan i-deduct muna yung mga cost of service or cost of sales. So, dito, let's say, gross sales or revenue. Ilalas muna natin yung cost of sales or cost of service. And then, dito po, ina-add din natin yung ating other income. Regardless kung siya po by operating or non-operating. So, ito naman po yung isa pa pong difference pagdating sa corporation siya sa individual. Kasi sa individual, ang ina-add lang natin para makompute yung optional standard deduction is yung ating other operating income, revenue, or sales. Pero pagdating sa corporation, no need to determine kung siya po by operating or non-operating. Basta other income po yan, ina-add po natin yan sa gross income para makompute natin kung magkano po talaga yung ating optional standard deduction. So, pag nakompute na yung other income, makakompute na po natin yung total gross income and then yan pa lang po yung imomultiply natin sa 40%. So, from this, makikita natin, 'di ba? Ano po ba pinalitan ng OSD? For individual, ang pinalitan niya is yung cost of service natin or cost of sales. Yung mga ordinary itemized deduction. Pati rin po yung mga special itemized deduction. And then lastly po, sabi, pinalitan din po niya yung NOLCO. Kaya po kapag meron tayong theory, sinabi, kapag po ba ang inavail ng taxpayer is optional standard deduction, pwede pa rin po ba niyang i-claim or ibawas yung mga net operating losses carry over? The answer is no. Kasi po, kasama na pong pinapalitan ng optional standard deduction yung NOLCO. But take note, NOLCO lang po yung kasama dun sa pinapalitan ng ordinary standard deduction. So, yung pong ating capital loss carry over, hindi po siya kasama. So, meaning, kapag po nag-avail ng optional standard deduction yung taxpayer natin, tapos, nagkaroon siya ng capital loss from the previous year. O pwede daw po ba i-carry over pa rin po yun this current year or this taxable year? Kahit ang inavail natin is OSD, yes, pwede pa rin po. Kasi yung capital loss carry over, hindi po siya pinapalitan ng OSD. Yung NOLCO lang po or net operating loss carry over, yun lang po yung parang sakop na kino-cover or kinukuha nung ating, or pinapalitan rather, nung ating optional standard deduction. On the other hand, pag corporation naman po, ano yung kino-cover niya or yung pinapalitan niya? Of course, di nakasama yung cost of service or cost of sales. Kasi as we see, di ba, dinideduct natin yan. Tsaka pala tayo mag-a-arrive sa gross income, tapos doon pa natin i-multiply si 40% para makuha natin yung OSD. So, ano lang po yung mga expenses na pinapalitan ng OSD? Of course, yung ordinary, itemized deduction, and then yung mga special itemized deduction. Also, pati daw po yung NOLCO. So, meaning, kahit yan ay mapa-individual or corporation, pinapalitan po niya yung OSD po natin is pinapalitan niya yung NOLCO. Same lang din po. Again, same lang po sila pagdating sa NOLCO. So, ano lang kaibaan? Pag corporation,
Yung mga itemized deduction lang po natin, tsaka null ko. Pero kapag individual o kasama po na pinapalitan ng OSD yung ating mga cost of service or cost of sales. So, ano pa dapat natin tandaan pagdating sa null ko? Always be mindful, no? Kapag po cash basis of accounting ginagamit natin, we will only consider receipt o yung talagang na-collecta lang po natin. Kapag naman po accrual basis, of course, ang tinitingnan natin is ilan ba talaga yung na-earn natin during the taxable year, regardless kung na-collect na ba natin siya or hindi pa. Basta ang malaga, ilan yung na-earn natin during the taxable year. Okay. Paano naman daw po yung OSD pagdating sa mga GPP or General Professional Partnership? So, pag andun na po tayo, mas i-elaborate natin to kapag andun na tayo sa partnership. Pero always remember, yung GPP po, yung GPP itself hindi po natin siya or di po siya subject sa corporate income tax. So, again, yung GPP or General Professional Partnerships po natin, hindi po siya subject sa corporate income tax. So, bakit daw po? Kasi parang, ang sabi daw yung GPP, pass-through lang yan. So, sino ba talaga tinataksan kapag GPP? Yung mismo mga partners. That's why po, kapag po ang binuo ng mga partners is General Professional Partnership, ang tinataksan po natin is not the partnership itself, but the partners. So, sila pa talaga yung tataksan natin. Paano naman daw po, or pwede daw po bang i-avail? Or pwede po bang mag-avail ng OSD sa GPP? Yes. Kasi po, yung mga partnerships natin, they are taxable as if they are corporations. So, dahil dyan, kung applicable sa corporations, yung mga, or sa corporate taxpayers yung OSD, applicable din po yan sa mga partnerships. So, pwede rin po silang mag-avail ng OSD. Kaya lang po, ang pinagbabawalan lang na, or hindi daw pwedeng masama, or hindi siya pwedeng masubject sa OSD, is yung mismong share nung partner sa mismong GPP, o yung sa mismong profit nung GPP. Kasi sabihin natin, example, diba, sabihin natin may gross income. O sabihin natin 1 million. And then, ang in-avail, OSD. Diba? Automatic. Magkano deduction natin? 400,000. O bakit 400,000? Kasi diba sabi natin, partnerships, they are taxed as if they are a corporate taxpayer. So, meaning, ano yung magiging basis nila? O 40% of gross income. Kaya po, 40% multiply yan sa 1 million. Dahil dyan, magkano yung ating taxable income? Not taxable income, but rather net income. Magkano po yung net income? 600,000. Sabihin natin itong GPP, merong dalawang partner. So, pagkano yung share nila? Diba, ang rule natin sa partnership, kung walang agreement between the partners, ang magiging share nila sa profit will be equal or 50-50. So, kung dalawa sila, 50% kay partner 1, 50% kay partner 2. Kung tatlo naman sila, divide 3, etc. So, again, kung wala pong agreement between the partners kung paano po yung magiging hatian nila o magiging distribution nila sa profit, ang presumption is hatiin nila yun or hatiin sa lahat ng partners yun equally. So, balik tayo. Sabi natin, dalawa lang yung partners ng GPP. So, dahil dyan, ilan yung makukuha ni partner 1? Multiply natin sa 1/2. 300 lang yung distributive parang share in net income ni partner 1. Ngayon, kapag gumawa po ng ITR si partner 1, let's say,
nagkaroon siya ng gross sales na 200,000. Tapos, inabil daw po niya o nag-avail daw po siya ng OSD. O, pwede daw po ba yun? Yes. O, dahil dyan, 200,000, multiply natin sa 40%. Magkano po iyan? So, compute natin. 200,000, multiply natin sa 40% o 80,000. O, dahil dyan, magkano yung magiging parang gross income. Hindi gross income. O, magkano yung net income ni partner 1? 120,000. O, plus yung share niya in GPP. O, GPP's profit, which is 300,000. O, and then, tsaka pala natin makakompute yung mismong taxable income. Na magkano? 420,000. So, again, ang sinasabi lang naman po, pagdating sa GPP, etong share nung partner doon sa kanyang profit. O yung share nung mismong partner sa profit ng GPP. O, dito po natin siya i-add sa other sales or other income or other revenue para makompute natin yung OSD or optional standard deduction. So, lagi po yung separated or lagi po siyang naka-separate. Okay, so ano po yung mga kailangan tandaan? So, mukhang wala naman na. Ayun lang naman yung mga importante pagdating sa OSD. Again, ang mahalaga lang po dyan, una yung percentage. Huwag niyong kakalimutan si 40%. Pangalawa, yung base. Sa ating imumultiply yung 40%. O ngayon, dyan na papasok. Kailangan mo munang i-identify. Yung taxpayer ba natin individual or corporation? Kung individual, check mo, ano ba yung ino-offer niya? O ano ba yung binibenta niya? Goods or service? Kung goods, okay, 40% of gross sales. Kapag naman ang binibenta niya is service, check mo. Naka-cash basis ba siya o accrual basis pa accounting? O kung accrual basis of accounting ginagamit niya, yung 40% i-multiply mo sa gross revenue. Pero kung cash basis naman po yung ginagamit niya, i-multiply mo yung 40% sa gross receipt. And then, always remember, pag individual, hindi dapat masama yung mga other non-operating income. So yes, taxable yung mga other non-operating income, pero hindi natin siya sinasama kung ang kinocompute natin is yung mismong optional standard deduction. Pagdating naman sa corporation. Sa corporation naman, wala tayong problema. 40% of gross income. But yung gross income, hindi lang po yan limited sa gross sales o gross revenue less cost of sales or cost of service. Pag na-compute mo na yung gross income from operations, i-add mo din yung mga other income. Regardless kung siya po ba operating or non-operating income or operating or non-operating revenue. Basta i-add nyo lang yung mga other income na hindi po subject sa FIT or CGT. So, meaning, yung itong mga other income na to, kailangan subject sila sa RIT or regular income tax. Kapag nakuha mo na yung total, doon pa natin i-multiply yung 30% and that's the only time na makakompute natin si optional standard deduction. Sige. Sagutin natin yung mga problem sa book po natin. Okay, number 1. Sabi daw, compute the optional standard deduction. Sabi daw, una tingnan, siya po ba individual or corporation? Individual. Tapos, walang sinabi kung ano yung kanyang binibenta. Tama. So, ito pala, cost of sales. Since naka-cost of sales naman, ibig sabihin,
it is safe to assume na sale of goods goods yung binibenta ni individual taxpayer. Dahil dyan, ano pa yung magiging basis natin? Gross sales. So, para ma-compute yung ating OSD, it should be 40% of gross sales. Kaya lang, given po ba yung gross sales? Hindi. Ang given lang sa atin, net income. So, anong gagawin natin? Work back po tayo. So, yung net income na 800,000. Diba? Dinededuct dyan yung mga kasi diba ganito yung magiging formula niyan eh. Wait lang. It will be gross sales less natin yung cost of sales. Makakupit natin yung gross income. Then, less natin yung mga expenses or operating expenses para makupit natin yung net income. Sa problem natin, magkano net income natin? 800,000. Magkano po yung mga operating expenses natin? 700,000. Ba natin nakuha yung 700,000? 300 plus 400,000 lang po yan. Dahil dyan, magkano gross income natin? 1.1 million. Ngayon, i-add po natin yung ating cost of sales kasi nga i-work back natin para ma-compute yung gross sales. So, magkano po? One point po. Dapat di ako nag-mental math eh. This is 1.5 million. Kasi 800 plus 700,000, 1.5 million. Plus 600. Magkano yung ating gross sales? 2.1 million. Nakupit na po ba natin yung magiging basis natin? Yes. So, 2.1 million, multiply lang natin sa 40%. So, magkano po makakupit natin? 840,000. So, letter D po, sagot natin sa number 1. Sabi daw, in the immediately preceding problem, what is the net income under OSD? So, 2.1 million, which is yung gross sales, ilalas po natin si 840,000. Ma'am, bakit po ganon? Diba sabi natin kanina, pag individual, ano po ba pinapalitan ng optional standard deduction? Unang-una, sabi natin yung mga cost of sales or cost of service. Pangalawa, yung mga ordinary itemized deduction. Pangatlo, yung mga special itemized deduction. And then lastly, NOLCO. So, meaning, dito po, lahat po ng expenses from cost of sales or cost of service hanggang to sa pinaka-NOLCO. Lahat po yun papalitan ng optional standard deduction. Kaya po gagawin natin 2.1 less 840 lang po. Magkano yung ating income na masasubject sa tax? 1,260,000. So, yung pisagot natin sa number 2. Number 3. Sabi daw, an individual taxpayer. Individual ulit. Individual taxpayer opted to claim optional standard deduction in his first quarter income tax return in 2024. So, yung total recorded sales before 150,000 sales discount and sales return were 2,350 or 2,350,000. So, yung total recorded expenses were 1,180,000, of which only 340,000 were adequately supported, while yung ating cost of sales naman was 900,000. So, magkano daw po yung total allowable deduction for 2024, assuming na si taxpayer is, ang in-avail niya is itemized deduction. Dahil dyan, di ba, since itemized, i-determine mo ano po yung mga expenses natin. Una, cost of sales. Magkano yung cost of sales natin? 900,000. Next, meron po tayo mga expenses. Nang naka-record is magkano? 1,180,000. So, makiklaim po ba natin as deduction itong buong 1,180,000? Hindi po. Ilan lang po? 340,000. Bakit? Babalik ulit tayo doon sa principles of deduction.
kahit yung mga elements ng deductibility ng ating mga ordinary itemized deduction, yung pinaka-common ground nila is kailangan substantiated yung ating mga expenses bago natin siya ma-claim as deduction. So, meaning, kailangan meron pong supporting documents na nag-claim na talagang na-incur natin yung mga ganitong klaseng expenses before natin siya ma-deduct doon sa ating sales or revenue. On this case, ilan lang daw pong substantiated? 340 lang. So, kahit 1,180,000 yung na-incur or na-record na expense, ang allowable deduction lang po natin is 340,000. So, dahil dyan, magkano po yung ating total deductions or total allowable deductions? 1,240,000. Number 4. So, the claimable deduction of a taxpayer during the year consisted the following. So, meron tayong cost of sales, ordinary allowable itemized deduction. Meron din pong special itemized deduction, including 100,000 and then NOLCO. So, tinatanong sa atin, to an individual taxpayer, the optional standard deduction is in lieu of, babalik ulit tayo kanina, ano ba ulit ang pinapalitan ng OSD kapag po individual taxpayer? So, una, cost of sale or cost of service. So, kasama to. Next, ordinary allowable itemized deduction. So, kasama rin po ito. And then, special itemized deduction. Kasama rin po ito. Ma'am, yung deduction incentives, di pa natin siya tinatanggal? Hindi. So, again, kasama po yung deduction incentive sa nako-cover na or do sa pinapalitan ng OSD or ng ating optional standard deduction. And then lastly, NOLCO. Magkano po yung total niyan? 1,450,000. What if mayroon pang nakalagay capital loss carry over na 200,000? So, magbabago ba yung sagot natin? Magiging 1,650,000 na po yung papalitan ng OSD na expense? The answer is no. Always remember, NOLCO lang po yung pinapalitan or kasama sa pinapalitan ng OSD. Yung capital loss carry over po, hindi po siya pinapalitan ng OSD. So, meaning, pwede tayong makapag-claim ng optional standard deduction this taxable year. At the same time, pwede pa natin i-deduct yung capital loss carry over. So, assuming daw, yung taxpayer daw po natin is corporation na. Corporation naman. Pag corporation, magkano daw po yung papalitan ng OSD? Di pa sabi natin, ano ba ulit ang basis kapag corporate taxpayer? Di ba? Gross income. So, meaning, talagang kailangan i-deduct natin yung cost of sales or service. Cost of sales or service. Pero the rest, yun na po yung papalitan ng OSD. So, meaning, ito pong tatlo, excluding yung cost of sales. So, magkano po iyan? 400 plus 300 plus 150, makakompute natin is 850,000. Number 6, punta tayo kay Mrs. Vicky. Si Mrs. Vicky, ito po yung kanyang information regarding sa kanyang sales, cost of sales, etc. And then, inahanap sa atin, magkano daw po yung OSD. Kung sakali ang inelect or pinili ni Mrs. Vicky is optional standard deduction instead of itemized deduction. Si Mrs. Vicky, siya po ba individual or corporate taxpayer? Si Mrs. Vicky, siya ay individual. So, dahil dyan, ano yung kanyang basis? Kung nagbebenta ng goods, gross sales. Pero kung nagbebenta ng services, either gross revenue or gross receipt. So, dito, indicated naman yung sales. Ano pa yung isa pa nating rule? Sabi natin kanina, diba, hindi lang naman po siya limited sa gross sales. So, yung other operating income or other operating revenue, ina-add din po natin yon para makompute natin yung OSD. But again, take note, yung operating income or revenue lang po yung dinadagdag natin. Yung mga non-operating na
income or revenue, hindi po sila sinasama. Dahil dyan, kumpitin natin. 3.4 million. Lilas ba natin cost of sales? Hindi na. Kasi nga, di ba? Hindi naman gross income yung basis natin. Of course, tatanggal din natin yung mga other expenses. Meron daw tayong other taxable income from operations. Since dahil yan ay galing sa operations, yan ay operating income. So, i-add po natin si 120,000. Next, other non-operating income, i-add po ba natin? Hindi po. How about yung passive income? I-add po ba natin yon? Hindi. So, ang i-add lang natin is yung mga operating or other operating income na subject po sa regular income tax. So, kung meron tayong mga other operating income pero hindi siya subject sa regular income tax, hindi pa rin po natin siya i-add. So, dahil dyan, magkano po yung total gross sales natin, which is magiging basis to compute optional standard deduction. So, 3,520,000 multiply po natin sa 40%. So, makompute po natin is 1,408,000. So, letter C po yung sagot natin sa number 6. What if daw si Mrs. Vicky hindi man pala siya individual taxpayer? Siya daw po ay corporation. Magbabago na po ba yung basis ng business natin to compute OSD? Yes. Instead na gross sales or gross revenue, gross income na po. Dahil dyan, yung 3.4, ilas mo na natin yung cost of sales para makupit natin magkano po ba yung gross income from operations. So, magkano po iyan? 3.4 less 1.2 million. Makakupit natin is 2.2 million. And then, i-add po natin yung mga other income regardless kung siya ay from operating or from operations or non-operating. Ang cash lang po dito, kailangan yung other income, siya ay subject sa RIT. Kasi, kung yung other income natin is subject sa CGT or sa FIT, still di pa rin po yan pwedeng idagdag. So, yung idadagdag natin, yung 120,000, which is yung income from operations or other income from operations, and then yung other non-operating income na 80,000. Yung passive income na net of final taxes, i-add po ba yan? Hindi po. Kasi sabi natin, per corporation, yes, i-add natin yung lahat ng other income natin as long as they are subject to regular income tax. Kasi kung sila yung masasubject sa FIT or CGT, hindi pa natin siya idadagdag. So, magkano po yung total po na ito? 2.4 million. Ngayon, pwede na po natin i-multiply sa 40%. So, magkano po makakompute natin? 960,000. So, that's why sa number 7, letter B po ang sagot. Number 8, a self-employed practitioner and part-time employee derive the following income. So, may siyang gross receipt, compensation income, dividend income from real estate investment trust. So, kapag nag-avail siya ng OSD, magkano daw po yung OSD natin? Again, babalik tayo. Yung po bang taxpayer, individual or corporate? Self-employed practitioner. So, from that, it is safe to assume na siya ay individual. So, yung compensation income, so, sige, of course, kasama yung 800,000. Yung compensation income, i-add po ba natin yan? Hindi. Sabi natin, dalawang klaseng income natin. We have compensation income and income from business or yung ating business income. So, kapag compensation income, hindi po yan subject sa deduction. So, usually po kasi, nakapix na yan. Kung magkano tayo nakuha ating salaries, yun na po yun. Yun na po yung amount ng income na masasubject sa income tax. So, yung parang deductions, yung parang deductions, pagdating sa compensation income, is yung mga exemptions.
So, yun na po yung parang deductions natin. O, yung, di ba? Yung 250,000 na exemption. O, doon po yung mag-a-apply sa compensation income. How about yung dividend income from real estate investment fund? Investment trust. Siya po ba isasama natin para makompute yung OSD? O again, tingnan niyo yung nature ng trabaho ni taxpayer. Siya po ay practitioner. So, meaning, nagpro-provide yan ng service. So, yung dividend income na ma-earn niya dahil siya ay nag-invest sa real estate investment trust, hindi po yan income from operations. So, di natin siya pwede consider as other income from operating, other income from operations. So, dahil po dyan, i-add po ba natin yung 20,000? Hindi po, kasi this is considered as non-operating income. Dahil dyan, 800,000, multiply lang po natin sa 40%. So, ilan po yung makakompute natin? 320,000. Okay. Ilan po yung sagot natin sa number 8. Next, number 9. So, the following relate to collections upon billings, receipts, and unpaid billings of a practitioner during the year. So, practitioner ulit. So, meaning siya ay individual. Ngayon, compute daw natin yung OSD. Una, accrual basis muna. Di ba sabi natin, kapag accrual basis, since practitioner yan, of course, nagbebenta yan ng service. Ano yung magiging basis natin? Gross revenue. So, kapag gross revenue, regardless kung na-collecta na natin or hindi pa, as long as na-earn natin yan, yan yung magiging revenue natin. So, number 9, yung receipts from current year billing. Siyempre, kasama yan. Kasi na-earn natin yan during the taxable year. Plus, yung current year na uncollected billings. And then, i-add po natin yung mga reimbursement for out-of-pocket expenses. Bakit po? Kasi, yun daw po mga reimbursement for out-of-pocket expenses are also considered as other operating income pagdating sa practitioner. So, you can check po sa table dun sa may page 570. Kung makapansin nyo, diba, kapag daw po accounting firm, yung other operating income niya is yung mga reimbursement for out-of-pocket expenses. So, meaning, ito pong reimbursement for out-of-pocket expenses, they are considered as other operating income. Kaya po, i-add po natin. Since siya ay individual taxpayer, ang hindi lang pati i-consider is yung mga income from yung income natin from non-operations o yung non-operating income. Ma'am, bakit po yung receipts from last year's billing? Hindi po natin sinasama. Kaya nga siya last year's billing eh. So, meaning, under accrual basis, kailan natin siya na-recognize as revenue? This year po ba or last year? Last year. Since accrual basis tayo, na-record na po yan as revenue last year. So, for this year, hindi na po natin siya i-recognize as revenue. Dahil dyan, magkano po yung total? 920,000. At yung total gross revenue natin. Then, multiply natin sa 40%. So, ilan po yung makakapit nating OSD? 368,000. So, letter B po yung sagot natin sa number 9. What it naman daw po pag cash basis? Pag cash basis naman, ang importante is kung kailan ba siya nakolekta. Wala tayong pakialam kung kailan natin siya na-earn.
Ang mahalaga lang, kailan ba natin siya nakolekta? So, meaning, una, yung receipts from current year billings. And then, i-add natin yung receipts from last year's billing. Yung po bang current year na uncollected billings, isasama po natin? Hindi pa or hindi na. Bakit? Hindi pa nga natin nakokollect eh. So, meaning, under cash basis, hindi pa yan nare-recognize as revenue. Kasi nga, hindi pa natin nakokolekta. And then, add natin yung other operating income na reimbursement for out-of-pocket expenses. So, magkano po yung total? 1,020,000. Then, multiply lang po natin sa 40%. Yun na po yung sagot natin. Magkano po yun? 408,000. So, sagot po natin sa number 10, letter A. Next, a private educational institution subject to a 10% preferential corporate tax reported the following in the first quarter. Tinatanong sa atin, magkano yung OSD? Babalik tayo. Sino na po ba ang pwede makapag-claim ng OSD? So, sabi, lahat naman daw po ng taxpayer. Except lang sa una, yung mga non-resident alien engaged in trade or business. And then yung pangalawa, yung mga taxpayers na nire-require na gumamit ng itemized deduction. So, sino yung mga required na to? O required na taxpayers? Una, yung mga exempt taxpayers kasi wala silang income na subject sa RIT. And then pangalawa is yung mga taxpayers natin na subject sa special or preferential rate. Dito, yes, alam natin this is a corporate taxpayer. But, siya po ay subject to a 10%. Laki nun na. Sorry. 10%. Siya ay subject sa 10% preferential corporate tax. Since siya ay subject sa special rate, makakapag-avail po ba siya ng OSD? Hindi po. Kaya po, sagot natin sa number 1, 0. Kasi again, itong taxpayer natin, siya ay subject sa special or preferential rate. So, dahil dyan, required po sila na gumamit ng itemized deduction. So, wala silang option. Mandatory po sila na gumamit ng itemized deduction. Next, number 2. Results of operation of taxpayer resulted in the following. Sabi daw, assuming na yung taxpayer natin is individual. Again, pag individual, ano po yung basis natin? Mukhang gross sales revenue. Pinagsama na, di ba? Either gross sales or gross revenue or gross receipt. So, meaning, yung 7.2, then, ikakonsider pa natin yung cost of sales, hindi na po. Proceed ka na sa other operating revenue na 100,000. How about non-operating income? Idadagdag po ba natin? Hindi po. Kasi again, since individual po yan, hindi pa natin sinasama yung mga income from non-operations. Dahil dyan, magkano po yung total sales o gross sales na imumultiply natin sa 40%? 7.3 million. So, dahil dyan, yun na po yung imumultiply natin sa 40%. Magkano makakompute natin OSD? 2,920,000. So, letter C po ang sagot sa letter C. Next, number 3. Bakit naman daw kapag corporation? Di ba kapag corporation or corporate taxpayer, ang basis na is gross income. So, dahil dyan, computein natin magkano yung cost of sales. Para makakompute yung cost of sales, beginning balance plus net purchases less ending inventory. So, 3 million plus 5.8 less pa natin yung 1.4 million. So, dahil dyan, magkano po yung ating cost of sales? So, computein natin. So, 300 plus 5.8 million, less natin yung 1.4. So, makakompute natin will be 47.
Dahil dyan, magkano po yung gross income from operations po natin? 2.5 million. And then, i-add po natin yung mga other operating revenue. How about yung non-operating income? I-add po ba natin? Yes po. Ito po ulit yung isang difference ng corporate tsaka ng individual taxpayer pagdating sa OSD. Sa corporate, sa individual, yung operating income lang or other operating income ang kinoconsider. Pag corporate, either operating or non-operating, as long as other income yan, i-add po natin yan. Dahil dyan, magkano yung total gross income po natin na imumultiply sa 40%. So, 2,620,000. Ngayon, i-multiply na natin sa 40%. So, ilan po yung makakompute natin? 1,048,000. So, that's why sa number 3, letter B po yung sagot natin. Next, a professional practitioner has total uncollected billings of 200,000 at the year end of 2024. And then, additional billings totaling 2.5 million were made in 2024. While yung uncollected billings naman daw po at the year end of 2023 were 400,000. Kung sakali daw po nagagamit siya ng or mag-claim siya ng OSD, determine na po natin yung gross receipts. Since gross receipts yan, ibig sabihin cash basis. So, ilan lang po ba yung nakolekta natin? Sabi daw, for year 2024, ang total additional billings is 2.5 million. And out of that, 'di ba? Ang uncollected lang daw po natin is 200,000. So, dahil dyan, i-deduct po natin si 200,000. Dahil dyan, magkano po yung gross receipts po natin? Ang receipts po natin is 2.3 million. Yun na po yung sagot natin sa number 4. Next, number 5. In the second quarter of 2024, Mr. Mariano reported total gross income of 2 million after 1.5 million. Direct cost of service. So, if Mr. Mariano claim itemized deduction in the first quarter, what is the amount of claimable OSD in the second quarter if he wishes to change to the OSD? So, actually, sagot dyan, 0. Kasi diba sabi natin, hindi po allowed na magpapalit-palit every quarter yung taxpayer ng way on how they will compute their deductions. So, hindi po pwedeng first quarter, itemized, then second quarter, OSD. Third quarter, OSD ulit, then fourth quarter, babalik ng itemized. Di po allowed yun. However, what if, diba, sabihin natin, instead of first quarter, for example, sabihin natin first quarter. First quarter of 2025. And then, what if si Mr. Mariano, 2026, gusto niya nang baguhin. So, instead na itemize, gusto niya nang mag-claim ng OSD. Magkano po yung OSD? O yung optional standard deduction na pwede maklaim ni Mr. Mariano? Diba? Si Mr. Mariano, siya ay isang individual taxpayer. So, ano po basis niya? Gross sales, gross revenue, gross receipt. Given sa atin, total gross income. After daw po, 1.5 direct cost.
So, dahil po dyan, di ba again, si Mr. Mariano, may siyang gross income na 2 million. After daw po yun ng 1.5 direct cost. So, meaning, ang gross income is 2 million. And then, ang direct cost of service is 1.5 million. Si Mr. Mariano, since siya isang individual taxpayer, ibibase ba natin sa gross income yung OSD? Hindi po. I-work back natin. So, ilan po yung gross revenue? 3.5 million. So, 3.5 million, multiply natin sa 40%, ang makumpit po natin is 1.4 million. Kaya po, letter D po, yung sagot naman sa number 5. Or again lang po, no? Kung second quarter, kung ang tanong taga is. So, meaning, first quarter. Excuse me lang po. First quarter, nag-avail daw ng itemized deduction taxpayer. Then second quarter, gusto na daw palitan. Gusto na pilihan yung OSD. Allowed po ba si taxpayer na gawin yun? Hindi po. So, kung ganun po, wala siya makiklaim na ordinary standard deduction. Last, si Mr. Mimaropa. Kapit daw po natin yung OSD niya. So, si Mr. Mimaropa, siya ay Mr. Siya ay isang individual. Compute natin yung OSD. Sales. 100,000. I-consider ba natin cost of sales? Hindi po. Gain on sale of equipment. I-consider po ba natin yan? No. Kasi yan po ay non-operating income. How about interest income from bank deposits? I-consider po ba natin? Hindi rin po. Kasi yun po ay subject sa final income tax. So, of course, yung mga expenses, di rin natin i-consider. So, magkano po yung ordinary standard deduction? 400,000. Magkano po yung taxable income ni Mr. Mimaropa? So, ito na ilagay. 1 million. And sabi natin, yung OSD, it is in lieu of cost of sale, tsaka ng mga deductible expenses natin. So, dahil dyan, iles nyo lang agad si 400,000 pesos. So, magkano compute natin? 600,000. Ito na po ba yung taxable income? Hindi pa po. I-add nyo po yung 60,000. Kasi this is non-operating income. Mama yung 40, di ba ating idadagdag? Hindi po. Again, hindi po yan subject sa regular income tax, but rather sa final income tax. So, dahil dyan, magkano yung taxable income ni Mr. Mimaropa? 660,000. Assuming daw si Mimaropa ay isang corporate taxpayer. So, magkano naman yung kanyang OSD? Again, 1 million. Since gross income na po ang basis natin kapag corporate taxpayer, ilas pa natin yung cost of sales na 600,000. So, ilan po yung gross income from operations? 400,000. And then, i-add pa natin yung mga other income. Regardless kung siya ay galing sa operations or non-operations. So, i-add po natin yung 60,000. So, yung interest income, i-add po ba? Hindi po. Kasi again, yung interest income from bank deposits, yan po ay subject sa final income tax. So, dahil dyan, magkano po yung total gross income na magiging basis natin to compute OSD? So, 460,000. Then, multiply natin sa 40%. Ang makakompute po natin, 184,000. So, for number 8, ang sagot po natin, letter C. As you see, di ba? Madali lang naman po si optional standard deduction. Ang kailangan nyo lang tandaan, una, yung percentage, which is 40%. The pangalawa, yung basis. So, kung individual, either gross sales, gross receipt, gross revenue. Pag naman corporate, gross income. Ano na patatandaan? Pag individual, we only consider other operating income. Pero pag sa corporate, taxpayer, we consider both operating and non-operating income.
Okay, so before I end this, explain ko lang din yung regards sa NOLCO, yung clarification doon. Kasi, di ba sabi daw, sa NOLCO, hindi po kasama yung mga deduction incentives. So, balik ulit tayo. Pag sinabi natin kasing special allowable deduction, nahahati yan sa dalawa. We have deduction incentives kung saan wala talagang cash outlay at all. Pero, kiniklaim natin siya as deduction as a way of reward. Diba? Kasi nga, for example, nag-employ ng senior citizen or ng PWD. Diba? So, parang meron man talagang expense na nangyari. Meron tayong expense na incur. Kaya lang, nagkakaroon lang tayo ng additional deduction. Kaya yung deduction incentives natin, wala naman talaga siyang cash outlay. Meaning, wala pong lumabas na pera. Kasi yung paglabas ng pera, na-claim na natin yan as ordinary deduction. Yung pangalawa is yung mga special deductions. Kung saan, they are not actual expenses. So, kung titignan natin yung nature nila, hindi naman sila actual expense. So, example, yung discount sa mga senior citizen. Kasi di ba dapat sales discount yun pagdating sa accounting. Pero dito, hindi natin sila i-recognize as sales discount, but rather a deduction. And then, itong mga special deduction, they may or may not. So, they may or may not involve cash outlay. So, meaning, pwedeng merong lumabas na pera dyan, pwedeng wala. So, based pa sa provision natin ng tax code, ang sabi daw, ang mai-include lang daw po, o yung pwede nating i-deduct para makompute natin yung NOLCO, is yung pong mga deductions na merong cash outlay. So, meaning, kapag daw po yung deductions, wala pong cash outlay at all, hindi daw po natin yan pwedeng idagdag para makompute, or di natin siya pwedeng ibawas rather. Hindi natin siya pwedeng ibawas para makompute si NOLCO. Kaya po, yung deduction incentives na talagang walang cash outlay, so no cash outlay, hindi po talaga natin yan ikino-consider. So, yung deduction incentives, kukumpute mo lang yan to compute net operating loss, pero hindi mo yan kailangan i-deduct, or di mo yan dapat i-deduct kapag kinocompute mo yung net operating loss carryover. How about yung special deduction? Kapag daw po yung special deduction natin, merong cash outlay, pwede natin siyang i-deduct para makompute yung NOLCO. Pero kung walang cash outlay itong special deduction, then hindi natin siya pwedeng i-deduct. Ma'am, paano pa may malalaman kung merong cash outlay or wala? So, gawin na lang po natin, kapag ang sinabi is special, so special, itemize, deduction, ang presumption natin, merong cash outlay dyan. Pag nilagay lang daw is special deduction, ayun lang, special deduction lang. Ang magiging presumption naman natin, wala siyang cash outlay. Kapag naman ang nakalagay is special allowable itemized deduction, tulad sa mismong exam, special allowable itemized deduction. Pag naman po itong nakalagay, ang magiging assumption natin dyan, hindi natin siya i-deduct. Kasi 'di ba, kung pupunta kayo sa saan ba yun? Sa page, wait lang. Sa page 552, 'di ba yung special allowable items deduction daw po is dinededuct lang daw siya up to the net income before special allowable itemized deduction. So, meaning, kung meron pa daw pong income, after natin i-deduct yung ordinary itemized deduction, pwede mong i-deduct tong special allowable itemized deduction. Pero kung wala na, so meaning,
Diba? After natin i-deduct yung ordinary itemized deduction, nag-loss na agad or net operating loss. O hindi nyo na po i-deduct si special allowable itemized deduction. So again, ganun po yung magiging setup pa natin, no? For NOLCO. Kapag special itemized deduction, ang presumption natin, special deduction yan na merong cash outlay. So dahil dyan, ililess natin para makompute si NOLCO. Kapag nakalagay lang is simply special deductions. Parang ito yung mga special deductions sa walang cash outlay. So, hindi natin siya i-deduct sa NOLCO. Kapag naman ang nakalagay lang is special allowable itemized deduction, katulad po sa exam, i-deduct lang natin yan kapag merong income pa after i-deduct yung ordinary itemized deduction.